Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, diba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Magandang Pak na Pak Tuesday morning! O yan, sige, mag-mic ka daw. Wala, naubos yung energy ko kanina. Ayan na yung Pak na Pak na reporter namin. Good morning! Hi, good morning. Ayan. Ay, ang cute talaga. Naubos. How I wish narinig nila kanina, no? Narinig nila yun. O nga, nag-message na raw si Dennis eh. Papa Dins, matulog ka uli, ha? Ayan. Patay daw natin yung kaso. Kami po ni Maine Barreto ay labas. Ay, 2 minutos. Bakit meron naman tayong ano, ha? Ano? May ano naman tayo, pasintabi naman tayo, di ba? Nabukas ang aming impilan. Sa panig. Para sa panig ng mga Akala ko taong sa nabanggit. Oo. Ito. Alam mo, may title na ako para sa podcast mo. Ano? Usapang Pak na Pak. 2 minutos na po makalipas ang alas 5 ng morning. Ngayon po ay Tuesday, 25 sa buwan ng Marso 2025. Suma sa inyo na at Suma sa inyo pa rin. ang arangkada balita sa DWIZ at Aliw Channel 23 hanggang 6 in the morning. Kami pa rin po ang inyong kakulitan at kabalitaan. Daryl Justin. Maine Barreto. Virgil Anton. Arangkada Balita. Mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita. Headlines. Ito na po ang ulo ng mga balita ngayong Martes. Palasyo tikom ang bibig sa hindi pagbanggit ni Pangulong Marcos sa kapatid na si Senator Amy sa pinakahuling campaign rally ng Alyansa. Arangkada Balita. Ayan, wala. Ano gusto mo tignan? Ayan. Kung maliwanag ka, ayan, you're bright. Konti pa. Ayan. Naglagay na sariling ilaw. Ayan. Ayun. Okay. Ayan. Go. Operasyon ng Office of the Vice President na antala dahil sa bomb threat. Arangkada Balita. NBI magpapasaklolo sa Interpol upang habulin ang mga nagpapakalat ng fake news. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 4 katao patay sa banggaan ng fuel tanker at isang bus sa South Africa. Arangkada Balita. Sa sports, Cleveland Cavaliers nakabangon sa pagkatalo matapos patawin ng Utah Jazz sa 79th regular season ng NBA. Arangkada Balita. Sa ating track record, Senator Bongo kabilang sa mga naghain ng naisabatas na Eddie Garcia law na magpoprotekta po sa kapakanan ng mga worker sa entertainment industry. Alamin natin ang detalye niyan mamaya sa track record. Arangkada Balita. At narito na sa mga ulo. Ayan na. Nako, matitindi ang ating mga ulo ng mga balitang showbiz. Si Cristel Fulgar, ibinandera ang kailang prenup ng kanyang fiancé. Arangkada Balita. At sa isa pang ulo Ayun, ng ulit. balitang showbiz. Nako, nakakatawa itong balita. Mga Pinoy na naniwalang ipinagtanggol talaga ni Attorney L. Woods si dating Pangulong Duterte sa pagkakaresto dito ng ICC. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Sabi ng dalawang kasama ko, nakakatawa raw yung kay Attorney L. Oo. Yes, oo. Mas nakakatawa pa rin yung kanina. Nakaka-drain daw ng energy. Ayan si Madam Dami, Nadamdam niya yung mga luha niya kanina. Correct, oo. Naiyak ka ba sa item niya kanina? Puso. Ay, tagos na tagos sa puso. Ayun, sayang replay nyo. Ay, wala palang replay ang radyo.
5 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Dako na tayo sa marangkadang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Tikom po ang bibig ng palasyo sa hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangalan ng kapatid na si Senator Amy Marcos sa huling campaign rally ng Alyansa sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mabuting hintayin na lang ang susunod na campaign rally ng Alyansa para malaman ang pahayag ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa rin anyang impormasyon kung nakapag-usap na ang magkapatid na Marcos matapos imbestigahan ng komite ni Senator Amy ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalimutan ko sabihin, election serye pala to. Kaugnay nito, sinabi ni Yusek Castro na ipinauubaya na rin ng Malacanang kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco na ang pagsagot sa kapalaran ni Senator Amy kung mananatili itong bahagi ng senatorial slate ng administrasyon. Matatandaang hindi binanggit ng Pangulo ang pangalan ng kapatid sa kanyang endorsement speech sa mga kandidato ng Alyansa sa Cavite at Laguna noong nakaraang linggo. Arangkada Balita. Binulabog ng bomb threat ang Office of the Vice President kahapon ng tanghali. Ligtas namang nailikas sa mga empleyado ng OVP matapos makatanggap ng text message ang isang staff kaugnay sa pagbabanta. Mabilis na nagpadala ng explosive ordnance disposal team ang Mandaluyong City Police para magkasa ng search operation. Wala namang nakitang anumang explosive device at nagpatuloy ang operasyon ng tanggapan alas 4 ng hapon. Pinapaalalahanan ng ahensya na isang seryosong usapin ang bomb threat at pinapaalalahanan ng publiko na sinumang nagbibiro sa mga ganitong bagay ay mapaparusahan sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maayos na tumatakbo ang OVP kahit siya ay wala matapos magtungo ng The Hague, Netherlands kung saan nandun ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Arangkada Balita. 7 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, naniniwala ang Department of Justice o DOJ na mayroong tao o grupo na nasa likod ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posibleng magdala ng kaguluhan at pagkakawatak-watak ng bansa ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Paglilinaw din ng kalihim, maaari namang maglabas ng salobin at hinanakit sa social media, subalit dapat ito'y hindi kasinungalingan. Sakaling mapatunayan na ang nagpapakalat ng maling impormasyon ang isang individual, ay maaari itong maharap sa kasong cybercrime. Arangkada Balita. Posible namang humingi ng tulong ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol upang pabalikin sa bansa ang mga Pilipinong nagpapakalat ng fake news. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, tinitingnan na nila ang lahat ng anggulo dahil mahirap hagilapin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa ibang bansa tulad ng Amerika kung saan kinukonsidera bilang isang civil case ang libel at hindi isang criminal offense. Dagdag pa ni Director Santiago, mahihirapan silang hulihin ang mga US citizen na hinihinalang nagpapakalat ng fake news dahil iba ang legal system ng bansa nito. Tiniyak din ni Santiago na tinitingnan ng mga otoridad ang pinagkukunan ng pondo ng mga fake news peddlers dahil pare-pareho lamang ang tema ng kanilang mga content. Nabatid na kasalukuyang iniimbestigahan na ng NBI ang nasa 20 individual na sinasabing bahagi ng isang organized network na nagpapakalat ng mga maling impormasyon kung saan target ang mga opisyal ng gobyerno at mga political personalities. Arangkada Balita. 9 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, pinuri po ng Social Security System o SSS ang Employees Compensation Commission o ECC sa pagbibigay nito ng vital safety net sa mga manggagawang Pilipino na nakaranas ng work-related contingency sa nakalipas na 5 dekada kasabay ng pagdiriwang ng golden anniversary nito. Binigyang diin ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Montes de Claro na kinikilala nito ang achievements ng ECC at sinabing nakikisa ito sa selebrasyon ng kanilang milestone anniversary
anniversary. Nagsilbian niyang mahalagang haligi ng Philippine Social Security Protection ng ECC para sa patuloy na pagpapabuti ng mga polisiya at pamamaraan nito upang matiyak na makakatanggap ng nararapat na suporta ang mga manggagawa, partikular sa work-related contingencies. Samantala, ibinahagi naman ni SSS President Declaro na umabot sa 39.1 billion pesos ang naipalabas na EC benefits ng ahensya sa 2.7 million beneficiaries mula 1975 hanggang 2024. Nangako ang SSS President at CEO na ipagpapatuloy ng ahensya ang pakikipagtulungan sa ECC upang matiyak na mapoprotektahan ng mga manggagawang Pilipino mula sa panganib ng work-related contingencies. Arangkada Balita. Formal nang itatalaga ngayong araw bilang rektor at kura paroko ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church, si Father Ramon Zaid Licuanan. Idaraos ang misa at seremonya mamayang alas 12:15 ng tanghali o 12:15 na ng hapon na pamumunuan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Matatanda ang Enero ng kasalukuyang taon nang ianunsyo ni Manila Archdiocese Chancellor ang pagtatalaga kay Father Jade bilang kapalit ni Bishop Rufino Jun Sescon Jr. na itinalaga namang obispo sa Diocese of Balanga. Bago ang appointment kay Father Jade, nagsilbi itong kura paroko ng parokya ng San Felipe Neri sa Mandaluyong City. Dito lang pala yung banda partner. Yan, San Felipe Neri. Yep. Bukod pa rito, naging executive secretary din ng bagong leader ng Quiapo Church ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Youth at Commissioner ng Manila Archdiocese Commission on Youth. Formal na itatalaga si Father Jade bilang rektor at kura paroko. Arangkada Balita. Sa ibang balita naman, sa oras na alas 5:12 ng umaga, muling nanindigan ng Malacanang na obligasyon ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag kaugnay sa lumutang na mga bagong pangalan. Ito yung mga Team Asim ata ito, no? Na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kasunod ito ng naging revelasyon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V patungkol sa tinagurian nitong Team Amoy Asim. Ayun Team Amoy Asim na nagdagdag sa listahan ng mga recipient ng confidential funds mula sa DepEd. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan ng magsalita ng Vice Presidente lalo na ngayon na maraming naglipa ng impormasyon na may kinalaman sa peking resibo na sinasabing inisyu ng kanyang tanggapan. Iginit pa ng opisyal na mismong nanggaling na kay VP Sara na mainam ang maging transparent, kaya't dapat mas dapat nitong maipaliwanag ang mga pangalan sa listahan na ito. Amoy Liu, Fernan Amoy at si Jug de Asim. Arangkada Balita. Kaya hanap nga yung asim na yan. Saan ba yung asim na yun? Nasa leki-leki ba yan? Hindi ko alam Hoy. Ay nako, ang aga ang baho. Nge. Ang baho na, ang pangit ng ano. Ganun yung amoy, no? Oo. Parang yung suka ni Anton. Pak na pak. Pak na pak. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang kakayanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno at mag-isip ng mabuti. Ito'y kasunod ng panawagan ng mga supporter ng mga Duterte para sa resignation nito. Ayon kay VP Sara, dapat na sa tamang pag-iisip ang pagiging Pangulo ng bansa dahil nakasalalay dito ang polisiya at mga desisyon para sa kinabukasan ng mga kabataan sa bansa. Git pa ng ikalawang Pangulo, isang pagtataksil sa tiwala ng publiko ang pagsabi na hindi mahalaga ang pagsasagawa ng drug test sa mga namumuno. Arangkada Balita. Mami Ceci, nanonood. Good morning. Talaga ba? Ayun Early, Ceci Gonzalez is watching. Good morning. Ano kayang ipadadala niyang breakfast sa atin? Wow. Gusto ko ng lugaw. may Mami laman. Ceci, lugaw daw. Ako champurado. Parang craving ko champurado. Masarap samahan ng tuyo. Actually, tama. Diba? Alam Uy. ko kung saan makaka-order niyan. Let's go! At 6 Ay! o'clock. Ay, sa iba muna mga balita sa oras na alas 5:14 ng morning. Question po ng Malacanang. Tuloy-tuloy na ano to. Ito yung Duterte serye version 2. Meron pa. Version 2 to. May Version 1 si fillers. ano eh. Ito yung Mga interstation. fillers.
Ito yung Ayan, oh. from the main event may mga pre-event, papaloob, pre-event. yung mga oo. nakapaloob doon. Undercard ang tawag. Ayun. Kinisyon po na Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring matulad kay dating Senador Ninoy Aquino ang kahihinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa oras na umuwi ito sa Pilipinas. Bakit? May banta na ba ng kamatayan dito? Pambira naman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maikukumpara si dating Pangulong Duterte kay dating Senador Aquino dahil wala namang record ang senador ng mass murder o crimes against humanity. Dagdag pa ni Yusek Castro, hindi rin inihalin tulad ng dating Pangulo ang kanyang sarili kay Ninoy Aquino, kundi kay Adolf Hitler. Doon daw dapat, kung saan minsan na itong sinabi na kung may Hitler ang Germany, may Duterte daw po ang Pilipinas. Palaisipan din sa Palace official kung saan hinuhugot ni VP Sara ang kwento na may banta sa buhay ng dating Pangulo. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, pinalagan ng pamilya Aquino ang paghahalintulad ni VP Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa yumaong si Senator Ninoy Aquino. Binigyang diin ng mga Aquino na kung hihimayin at pag-aaralan ng kasaysayan, napakalayo ng pinagdaanan ng dating senador sa sitwasyon ng dating Pangulo. Kaugnay nito, binatikos din ng grupong August 21 Movement ang anilay pilit na pagsakay ng Duterte supporters sa kabayanihan ni dating Senador Aquino at tinawag itong desperadong hakbang para magmukhang underdogs sa mata ng mga Pilipino. Muling iginit ng grupong Atom na si Ninoy ay isang political prisoner na ipinaglaban ng demokrasya ng bansa habang ang dating presidente ay ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa madugong drug war campaign at iba pang issue sa human rights. Arangkada Balita. 17 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, pinabolaanan ng China mga balitang humingi ng asylum sa kanilang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamilya nito. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, walang natanggap na anumang asylum application ng kanilang bansa. Nagpuntaan niya ang dating Pangulo sa Hong Kong para sa isang private vacation. Matatandaang galing ng Hong Kong ang kampo ni dating Pangulong Duterte bago ito arestuhin ng otoridad at inihatid sa The Hague, Netherlands para sa paglilitis sa International Criminal Court. Arangkada Balita. Wala pang natatanggap na request ang Anti-Money Laundering Council mula sa ICC para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AMLAC Secretariat Executive Director Matthew David, wala pang nakakarating sa kanilang request mula sa ICC o sa anumang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na responsable sa usapin. Sakali man anyang magkaroon ng request, pag-aaralan nila ito at kukonsulta sa iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy kung ano ang magiging tugon ng Pilipinas at kung paano ipatutupad kung sakaling magkaroon nga o mag-request ng freeze order. Una nang sinabi ng AMLAC na pinag-aaralan na nila ang pag-freeze sa assets ng dating presidente dahil posibleng may pagkukulang sa legal framework ng bansa na maaaring makaharang sa implementasyon ng naturang freeze order. Arangkada Balita. Sumulat ang Malacanang na mag-i-invoke ng executive privilege ang mga miyembro ng gabinete nito ilang oras bago ganapin ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So today pala mangyayari ito, yung kanilang session. So may ano sila siguro, may patawag ano? May patawag ngayon eh. Ayon po kay Senate President Francis Chisa Escudero, sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanya at kay Senator Amy Marcos, ang chairman ng komite at siyang nagpatawag ng pagdinig noong Huwebes, Yes. Marso 20 Ito pala. yung nag-online ito pala yun. si VP. Okay. Okay. I remember na. Yan. Sa executive privilege, nais na Malacanang na manatiling confidential ang laman ng pag-uusap ng Pangulo at ng mga miyembro ng kanyang gabinete ukol sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Paliwanag ni SP Escudero, batay sa ruling ng Korte Suprema, legal ang pag-i-invoke ng ehekutibo ng executive privilege pero binigyang diin na hindi ito blanket privilege dahil maaari lang itong gamitin sa partikular na tanong at hindi ito rason para hindi dumalo sa Senate hearing ang cabinet members o sino mang ipinatawag ng Senado. Matatandaang sa naturang pagdinig, nag-invoke ng executive privilege ang magkapatid na sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla nang tanungin ni Senator Marcos kung napag-usapan nila kasama ang Pangulo ang pag-aresto sa dating presidente.
Arangkada Balita. Oo, niloloko sila ni Senator Amy. Yun na nga. Wala raw silang group chat. Kasi parang may interview atang nilabas si Senator Amy tungkol nga dun sa details. Kasi si Secretary Justice Secretary Remulla, I mean the brother, the DILG. Yup. Na nagkwento siya ng konting kung paano nangyari. Tapos biglang nung hearing ay parang medyo in denial. Oo, ayaw na magsalita, ayaw na mag-ano. Kaya siguro ngayon, yung next hearing I ay think. pinatawag Ayun. ang So, mga yun ang- cabinet members. So yun ang aabangan natin. Pero kaso humingi ng executive Mag-excuse privilege muna eh. eh. Oo, para hindi na raw i-disclose. Why? Oh, why? Baka maka-apekto sa seguridad ng bansa. In terms of national security. Oo nga pwede naman. Tama. Oo, I agree. diba? Oo. Pwede. Kaya naman, sa ibang balita, hindi pala Duterte series pa rin. Ayun. Nagpaplano sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Gringo Honasan na maghain ng petisyon sa International Criminal Court para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating senador, ihahain ang petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative Signature Campaign. Layunin anya nilang mangalap ng mga pirma at magpaabot ng mga imbitasyon sa iba pang organisasyon na makiisa sa kanilang pagsisikap na ibalik ang dating Pangulo sa bansa at itaguyod ang soberanya ng mga batas, korte at dignidad ng bansang Pilipino. Inilarawan din ni Honasan ang pagkakaaresto sa dating Pangulo bilang sampal sa muka at pagkakanulo sa mga korte at batas ng bansa. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na imposible nang maibalik sa bansa ang kanyang ama. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:22 na morning sa unang ulo. Ang sakit sa lalamunan, di ba? Cristel Fulgar. Pak na pak ka dyan. Ha? Pak na pak ka. Ito na ang unang pak na ulo ng showbiz report natin. Cristel Fulgar, ibinandera ang kanilang prenup ng kanyang Korean. Korean pala. Yeah. Anyong na fiancé. Alamin na natin mula sa ating pak na showbiz reporter na si Virginal Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ayan na, ito na nga. Wow, ba't ka nakasalamin bigla ngayon? Para demure. Wow. Ay, para mukhang para hindi makasuhan. Para makailag. Ganito yung mga itsura ni Miss Minchin. Kilala si Miss Minchin? Ayun, yung sa, Sarah? Oo, Princess Sarah. Princess Sarah, di ba? Yung nagbabalat. Mga maldita, mga matandang dalaga. May ganun dyan. Hindi namin papangalanan. Mga maldita na matandang dalaga. Oo. Matandang dalaga lang naman dyan si Jen. Ay, wala ka sinabi. Ang dalawang Jen, di ba? Si Jen Patrolya. At si Jen Rico Hermoso. Yes, oo. Ang salbahe. Ano bang sumpa meron? Eto na naman tayo. Baka makasuhan, saglit lang. Ano bang sumpa meron namang pangalang Jen, ha? Oo nga. Ang hindi mo alam, itong isa, nagsawadi ka, may minute na. Talaga ba? Oh, wow. Naku. Nanggigigil yung tingin sa akin, no? Jen, ha? Magastos na naman sa bulsa mo yan. Sandali, di niya mainom yung kape. Painumin mo muna ng kape. Oy, maraming salamat muna kay sa aking jowa, kay Papa Winner. Ano meron? Oo, Bakit nagdala na nagtagumpay siya ng pandesal. Nagtagumpay na yung pandesal? Yes. Ayan. Oo, pandesal ha, hindi doble yung dulo ha, pandesal lang. Hoy! Ano naman? Nasa TV na. Ikaw talaga. Mapapak na pa ka talaga. Ay, Papadensyo, Fujidensyo, matulog ka na ulit muna. Para wala kaming memo. Ikaw lang yun. Sa Betty Bonita Sabi Showbiz kasali. niya, nako. Oo, ay binandera nga nitong si Cristel Fulgar ang kanilang prenup ng kanyang Korean fiancé na si Ha Suyuk. Yan. Suyuk. Paano? Ano ba? Ha Suyuk. Yan. Oo, kasi Oo nga. kasi ang pronunciation is maragsa dapat. Oo, kasi di ba meron tayong mayumi, mabilis, mabagal at maragsa. Maragsa. Oo, maragsa, dapat maragsa. Hasuyok. Yan. Para ka namang tuloy mo na nga.
Parang nabulunan. Parang Kaya ano, nga. buti na lang merong may sa. Kasi kung walang sa, hayok. Patay. Bakit yung tawa parang tawa ni Gia? Kaya nga yan. Sige ba yan? Teka, baho ng bibig ko. Ayan tayo. Magalmusal mo. Hoy, mag-report ka na! Ayun na naman. Char lang! Char lang, nagsipilyo ko, no? Nagsipilyo ako 2 days ago. Tingnan mo, siniraan yung sarili, pinagtanggol yung sarili. Ito na nga, nako. Magkasama kami ni Mama Beth niyan eh. Oo, every 2 days kami bago magsipilyo. Uy, Banding years. Oo, banding kami ni Mama Beth. Oy, diretso man yan, nag-message si Mama Beth, sabi niya, kinabag ako kakatawa kanina. At least alam mo tao ka. Ano ba, hindi ba niya alam ko? Oo, dati kasi alam niya AI lang siya eh. Mama Beth, ay ikaw ha? Maligo ka pag umuwi ka sa inyo kasi malansa ka. Kung saan ka pala yung kinapupunta. Oo, ikot ng Diba? ikot yan. Minsan si Mama Beth, minsan nakasalubong ko to. Hindi ko siya napansin eh. Oo, nakasalubong ko siya kasi Sige. parang may amoy baboy. Ay, si Mama Beth pala yun. Galing pala siya sa karnihan. Oo. Minsan amoy tilapia. Oo, maraming amoy yan. Diba? That makes Mama Beth, very indigenous people. Hoy! Mag-report ka na nga! Masama yan! Not nice! Indigenous people. Not nice! That's not nice. Oy, Ito apo, na nga, sorry po, ito na. sorry. Oo, nako, ito na nga. Itong si Hasuyuka. Oy, very excited ang dalawa sa nalalapit nila pagpapakasal. Akala ko last year pa. Hindi. Nag-propose pa lang. Nag-propose pa lang yung, oo. Okay. Fiancé pa lang ngayon, ay malapit na. Medyo maluha-luha pang itong si Crystal Polgar. Matanggap niya yung kanyang, bakit nakalagay sa, sa article, natanggap niya ang kanyang wedding invitation. Wedding invitation? Bakit abo naman? Hindi siguro pinagawa niya. Nung pinagawa nila ang mga wedding invitation nila, nung matanggap na nila yung mga yung papamudmud nila ng mga wedding invitation, ay naluha-luha pa siya, naging emotional pa siya. Oo, at ang sabi niya, best decision ever daw. Ayun. Ang pagkakaroon niya ng boyfriend sa katauhan niya, Hasuyok. Yan. May message si Mama Beth pero hindi ko masabi. Ako magbalita, ako magsabi. Ito, may message siya sa akin, hindi ko masabi. Mama Hindi ko may Beth, huling I love message you. niya. Ayan. Oo. May nag-aalmusal eh. Ayan. Hindi? Oo nga, baka No, may cannot be. nag-aalmusal. Ayoko. Ano daw? Ano daw? Baka daw kabag. Yung resulta ng kabag. Oo. Alam mo yung resulta ng Ah. Ay, nagpatugtog ka pa. Oo. Ayun. Para namang yun, dumidila si boss eh. Oo. English nun, you thought. Yeah. Yun yung kabag, di ba? Sa English ang kabag, you thought. Yeah. Kapatid ba na YouTube yan? Hoy, magbe-break pa tayo. Oo, so ito na nga, So, ayun dito kay Crystal Polgar, best decision ever niya, Ayun. ang pagkakaroon ng boyfriend sa katauhan nga ng South Korean na si Hasuyok. Ayan. Hindi na naman tumitigil to isa. Ay, Madam Dami, tawa ka ng tawa dyan. Baka kasi mabulunan ka. Hindi ako nabubulunan, hello. Ako ba sanay na sanay ako? Sanay ako Diba? mag-pronounce sa mga ganitong Hindi ako salita. ipakita. Oo, kasi galing ako sa South Korea before. Okay. Oo. Halata naman. Paano ngayon, puso. Ayan, puso. Oh, yeah. Aray ko. May English ka raw, galing ka diak. Hay nako, ito na nga. Ano na ba sinasabi ko? Ayan. Ayun, basta. Yun yun. Yung Oo. bukas asawa kami. yung pangalan ng Na jowa. emotional siya na matanggap niya ang wedding invitation ay pamumudmud nila sa kanilang mga iimbitahan. Wala pa naman binanggit kung kailan sila ikakasal, Pero ito na nga, ayon dito kay, pareho sila excited Aha. na dalawa. Siyempre. Kasi, hindi, minsan kasi babae lang excited. Minsan, Talaga ba? di ba, si Catriona Gray, Oo. di ba? Siya lang ba excited at the time? Parang siya lang kasi, parang siya lang lahat ng gumagawa
magawa eh. Lahat as in, pinakamaliit na detalye ng kanilang wedding sana ay si Catriona talaga correct. Usually ko sino naman kasi talaga yung hands-on, siya yung mas may mas mataas yung excitement during the preparations. Pero as the days progress, mas lumalalim na yung excitement din of the guy. Yes, oo. Pero ang ng mga marriage counselor, ng mga marriage expert na magsama muna kayo bago kayo magpakasal para malaman ninyo ang mga do's and don'ts ninyo dalawa, para pag nagpakasal na kayo, alam nyo na kung ano ang saan kayo po pwedeng mag-adjust, di ba? Tama. Minimal adjustment. Yes, oo. Yun din ang actually yun din ang payo nitong si Joey Marquez sa kanyang mga anak. Oo, makipag-live-in muna kayo. Although, di ba, hindi dapat di ganun, no? Kasi lalong-lalo sa atin na Catholic. Yes, Catholic kasi bawal yun. Exactly, Walang basbas ng kasal. Pero siguro pwede mag-live-in, pero wag muna mag-chorba. Ganon. Magtitigan muna. Ayan. I doubt. Oo. May iba sa panahon ngayon, yung iba hindi na. Ay, di kasama nyo dapat sa ang sa pamilya ng mga babae, sa pamilya ng babae, pamilya ng lalaki. Baka pwede yung ganon. May gabay mo. Yes. May parental guidance. Ayan. Okay. Anyway, yan ang aking balitang showbiz. At balik na sa inyong dalawa. Maraming salamat sa aming pak na showbiz reporter na si Virginal Anton. Alas 5:31 na ng morning, magbabalik po ang Arangkada Balita. Yahoy! Arangkada Balita. Malayo sa pamilya. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 35 minutos makalipas ang alas 5 ng morning sa ikalawang bahagi ng Arangkada Balita. Ito na nga ang sunod-sunod na mga report. Pag-iimbestiga sa mga posibleng nasa likod ng pagpapakalat ng fake news sa social media, hindi daw isang uri ng censorship. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Hindi isang uri ng censorship ang pagtukoy sa mga tao na nasa likod at posibleng nagpupondo sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news at maling impormasyon. Ayon kay Senator Grace po, ang ginagawang investigasyon ng NBI para malaman sino ang mastermind sa pagpapakalat ng pekeng balita ay isang hakbang para maprotektahan ang publiko na malinlang sa talamak na fake news sa social media. Dapat lang anya na ang maging hakbang ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan ay balanse na ayon sa batas at due process at may pagrespeto sa karapatan ng lahat. Giit ng Senadora, inaasahan ang pinaigting at patas na investigasyon ng NBI sa mga sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Matagal na anya dapat ganap na ipinatutupad ang anti-cybercrime law. Paliwanag ni Senator po, bagamat ang freedom of speech ay isang fundamental na karapatan, pero hindi anya ito absolute at maaaring limitahan para maprotektahan ang public order, moralidad, pambansang seguridad at karapatan ng iba. Hindi anya pinoprotektahan ng batas ang kasinungalingan. Sa naging desisyon anya kamakailan ng Korte Suprema, binigyan din ang paggamit ng freedom of expression ay hindi dapat lumalabag sa ating demokrasya at kapangyarihan ng ating institusyon. Pinag-iingat din ng Korte sa panganib na hatid ng misinformation at disinformation. Ang peking balitaan niya may kapangyarihan na wasakin ang kabuhayan, sirain ang reputasyon, wasakin ang pamilya at magdulot ng pagkakawatak-watak ng bansa. Batay sa survey ng Social Weather Station ngayong Marso, lumitaw na 65% ng mga Pinoy ay nahihirapang alamin kung alin ang totoong balita kumpara sa peking impormasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa report, 5 Chinese POGO workers na nakatakas sa kustodiya ng PAOK at patakas patungo ng Malaysia arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Isa sa ilalim na sa kustodiya ng Bureau of Immigration ang 5 Chinese national na naaresto ng Philippine National Police sa Zamboanga matapos na masiraan ang kanilang sinasakyan na bangka na dadalhin sana sila sa iligal na pamamaraan sa Malaysia.
ang 5 Chinese national na nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ay nakilalang sina Ying Guangzhen, Yang Jinlong, Liu Xin, Shen Qian at Lu Honglin, pawang mga trabahador ng Lucky South 99, isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na na-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa bahagi ng Kalakhanga, Maynila. At ang pinagtataka nga ng Bureau of Immigration ay paano ito nakatakas sa kustodiya ng PAOK at naaresto habang tumatakas sa backdoor ng Zamboanga area patungo sa Malaysia. Gayunpaman, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na sila ay magsasagawa ng masusing investigasyon sa nasabing naarestong mga POGO workers na tumatakas sa iligal na pamamaraan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman po, report mula sa Metro Patrol. Alamin na natin ang presyo sa price monitoring sa Maypaho Market sa Caloocan. Naroon ang ating palengke queen at Yusek ng TWIC, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Yes, good morning. Dito nga sa Maypaho Market sa bahagi ng Caloocan ay makakabili ka ng bigas mula 40 pesos hanggang 62 pesos kada kilo. Samantalang sa baboy, ang kasim, pigi at laman ay nananatiling 390 pesos per kilo at ang liempo ay 410 ang isang kilo. Sa manok naman, makabibili ka dyan by parts sa wings, breast at saka yung leg parts ng 230 pesos per kilo. Samantalang ang buong manok ay 200 pesos ang isang kilo. Ang paa, 160 at ang baka, 480. Dito naman sa isdaan, ang bangos ay 220 hanggang 240 pesos per kilo. Ang sapsap, 220. Tambakol at tamigi na ginagataan, 240 pesos per kilo. Ang hipon, 320 hanggang 380. Ang tahong, 100 pesos to 120. Ang pusit kalawang, 300 hanggang 320 pesos kada kilo. At ang pampano, 400 pesos kada kilo. Mahal, no? Yung gulay, pechay, 60. Ang repolyo, 75 pesos. Ang sayote, 35 ang isang kilo. Ang sibuyas na puti, 70. Ang sibuyas na pula, 110 pesos. Samantalang siling berde, 70 pesos. Ang isang tani naman ng sitaw ay 35 pesos. Ang talong, 60 pesos, pwede namang torta. Ang ampalaya, 120. Ang bawang na buo ay 150 pesos, samantalang yung talot na bawang ay 180 pesos kada kilo. Ang carrot, 80. Chicharo, 250. Ang kamatis, 35 ang isang kilo. Ang siling labuyo, 160 hanggang 180 pesos. Samantalang ang patatas, 85 hanggang 90 pesos ang isang kilo. Ako pa rin ang inyong palengke queen ng DWIZ. Nagbabalik na ng tama. Naglilingkod ng tama. Beth Thompson po. DWIZ. Back to you guys. Arangkada Balita. Uy, thank you Yusek. Galing sa Morning. Maypaho Market, ha? Samantala dako tayo sa ating Ronda Probinsya. Driver na papasok sa trabaho sa Quezon, pinagbabaril, patay. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang 32 anyos na driver ang umatay matapos ng pagbabarilin kagabi sa Sinto Tinong, Barangay Bignay 1 sa Yaya, Quezon. Kinilala ng pulis ang biktima sa pangalan Jimbo, may asawa at residente na nabanggit na lugar. Ayon sa investigasyon, papasok na muna si Jimbo sa trabaho ng pagbabarilin sa nanggangalang Benjo, residente ng Barangay Lutukan na nasa Biring Bayan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ng suspect at siya ngayon ang subject ng mandat operation ng Sariaya Police Station. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila Metodo Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Mula Ronda Probinsya ngayon, balik tayo sa Metro Patrol. Navotas, pinasinayaan ang bagong convention center kasama ang mga PBA stars. Nagbabalik si Mama Beth Samson.
Opisyal na pinasinayal at binasbasan ang 4-story na Votas Convention Center sa lungsod kahapon. Inimbitahan ng lokal na pamahalaan ang mga manlalaro mula sa Philippine Basketball Association para sa 3-point shootout makaraan ng pagbabasbas na sina Paul Lee at Mark Baroka ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Marshall Lassiter at Chris Ross ng San Miguel Beermen at Edgar Charcos, Jake Pascual at ang legendary center Asitaw Lava ng NLEX Road Warriors. Nagpakita si Mayor John Ray Chanco ng pagkamangha sa bagong pasilidad na nagpapakita ng oportunidad sa larangan ng turismo na dating pangarap lamang ng lungsod at ang posibilidad na mag-host ang lungsod ng PBA Games. Ibinahagi din ni Kong Toby Chanco ang kahalagahan ng pagpupundar ng makabagong istruktura bilang suporta sa pag-unlad ng lungsod. Anya, ang proyektong ito ay sinimulan ni Mayor John Ray noong siya ay nasa Kongreso at ipinagpapatuloy naman niya para makapaghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Navoteño at kaya magsasagawa ng malalaking social business events na nangangahulugan naman ng trabaho para sa mga mamamayan at paglakas ng lokal na ekonomiya. Metro Patrol Bet Samson para sa himpilang metodong lakas, TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Balik tayo sa Ronda Probinsya. Cannon Road muli nang madadaanan matapos ang aksidente. Ay ano bang nangyari dyan? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang James Alfruto. Naimbag na bigat. Muling binuksan ang Cannon Road sa mga motorista matapos ang pansamantalang pagsasara nito dulot ng isang aksidente sa Barangay Camp 3. Ayon sa mga otoridad, matagumpay na naisagawa ang clearing operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan. Pinayuhan pa rin ang mga motorista na mag-ingat at sundin ang mga panuntunan sa kalsada upang maiwasan ang anumang aberya. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulan ng kondisyon ng daan upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Pinaalalahanan din ng mga biyahero na gumamit ng alternatibong ruta gaya ng Marcos Highway at asin ng Alisan San Pascual La Union Boundary Road sakaling magkaroon muli ng aberya sa Cannon Road. Mula sa summer capital ng City of Pines, James Alpruto para sa bilang may tutong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Isa pa pong Ronda Probinsya. Mahigit 4,000 indigent individuals sa Laguna pinagkalooban ng libreng gamot at laboratory examinations ng AKAY. Ano ba ito? AKAY Party List. Detalye mula sa Calabarzon kay Kuya Arman Cambe. Panibagong 4,000 indigent individual sa mga bayan ng Santa Cruz, Bay, Los Baños at Calamba City dito sa Laguna ang pinagkalooban ng libreng maintenance na gamot at laboratory examinations kahapon. Ang AKAY ni Sol Partes ay pinamumunuan ng dating Congresswoman Sol Aragones ng Laguna. Bukod sa mga nasabing gamot at libreng examinations, nagkaloob na rin ang mahigit sa 50,000 quad cane, libreng wheelchair at mga saklay ang nasabing party list. Sa kasalukuyan, napapanatili ni Sol Aragones ang panguna sa hanay ng mga kumakabidato bilang gobernador dito sa lalawigan ng Laguna. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa si Tina may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita, Philippine Standard Time. Oy! 14 na minuto bago mag-6 in the morning. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 10 minuto bago mag-6 in the morning, tanggap muna tayo ng pahabol na IZ Patrol Report. Win-win solution sa PUV modernization program isusulong ng Marcos administration. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Siniguro ng Malacanang na palaging nakalalay at hindi raw pababayaan ng national government ang mga mananakay na maapektuhan ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela sa iba't ibang parte ng bansa. Tatagal daw ang strike hanggang Miyerkules o bukas upang iprotesta ang umunoy maling consolidation figures ng PUV operators sa ilalim ng PUV
Modernization Program. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi naman ni Undersecretary Claire Castro sa grupong Manibela na direkta na raw ipaabot sa DOTR ang kanilang mga concerns at isaalang-alang ang mga inosenteng computers na naiipit sa gitna tuwing nagkakaroon ng transport strike. Sa kasalukuyan, wala pa naman daw silang naitatalang matinding epekto sa nagpapatuloy na transport strike, kung saan siniguro naman ng opisyal na nakakalat pa rin o ikakalat pa rin ang mga libreng sakay ng pamahalaan. Kaugnay naman sa pahayag ni DOTR Secretary Vince Dizon na 43% pa lamang ng jeepney operators ang nakapag-consolidate sa ilalim ng programa. Sinabi ng opisyal, inaaral pa raw ito ng pamahalaan na titiyakin nila na anumang solusyon ng ilalapat ng gobyerno ay papabor sa mga commuters, jeepney drivers at operators. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, tinabla po ng Commission on Elections o COMELEC ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa posibleng dayaan sa May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible o imposible ang sinasabing vote tampering at simula nang gawin ang automated elections noong 2010, hindi naman napatunayan ang alegasyong ito. Hindi anya mangyayari ang dagdag bawas dahil madaling ma-verify kung ang mga boto ay nabilang at na-transmit dahil maliban sa printing ng election result or election returns na ipapaskil din ito sa labas ng presinto. Bukod dito, sinabi ng poll body chief na mayroon pang ibang paraan para ma-verify o counter-check ang mga balota tulad ng QR code na may laman ng total votes sa isang presinto na pwedeng i-capture ng mga watcher at citizens armed group. Lumutang ang usapin ng sabi ni VP Sara sa kanila mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands na nababahala ang kanyang ama sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng vote tampering sa darating na eleksyon, ngunit tumangging magbigay ng pahayag o magbigay ng iba pang detalye. Arangkada Balita. Balitang eleksyon pa rin na pinapaalalahanan ng COMELEC ang mga barangay at sangguniang kabataan official na mahigpit pong ipinagbabawal ang paggamit ng pondo mula sa pamahalaan para sa pangangampanya sa kanilang sinusuportahang kandidato. Binigyan din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinapayagan lamang nila ang pakikiisa ng mga nahalal na opisyal sa mga political activity basta't hindi gagamitin ang public funds. Kasabay nito, hinimok ni Chairman Garcia ang mga barangay official na maging patas sa mga kandidatong nais gumamit ng kanilang venue para sa mga gagawing caucus o yung campaign rally. Kung papayagan niya ng mga ito ang kanilang mga sinusuportahang kandidato na gamitin ang kanilang mga plaza at covered court, dapat ay payagan din ang paggamit dito ng mga kandidatong hindi nila sinusuportahan. Magsisimula ang campaign period para sa local position sa Biyernes. Ito na pong Biyernes, March 28 at tatagal hanggang May 10 o 2 araw bago ang mismong eleksyon. Arangkada Balita. Oy, malapit na. 48 ba? Tama ba ako? 48 days. Ang alin? Oo, 48 days na lang at may may countdown kulay pa na, may pala. tinta na naman yung mga daliri natin. O siya, 48 days bago iboto ang tama at Itama ang boto. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Balita sa ibayong dagat, patay ang 4 na kataon ng bumangga ang isang fuel tanker truck sa isang stationary bus sa South Africa. Ayon sa mga otoridad, 9 na iba pa ang naitalang sugatan. Samantala, nabatid na nawalan ng gas ang bus kung kaya't nakaparada ito sa gilid ng daanan nang biglang sumalpok ang truck sa likod nito na naging dahilan para sumabog ang nasabing sasakyan. Magsasagawa naman ng investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nangyaring insidente. Arangkada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Naputol na ang 4-game losing streak ng Cleveland Cavaliers nang talunin nito ang Utah Jazz sa score ng 120-91 sa nagpapatuloy na 70-night regular season ng NBA. Pinangunahan ni Jarrett Allen ang koponan kung saan nakakuha ito ng 18 points. Sinundan naman ito ni Donovan Mitchell na may 16 points habang si DeAndre Hunter naman ay may dinagdag na 15 points. Arangkada Balita. Showbiz! At sa ating showbiz, mga Noy P, naniwalang ipinagtanggol talagahan ni Attorney Ayan. L. Woods si dating Pangulong Duterte sa pagkakaaresto dito ng ICC. Alamin natin ang balitang showbiz. Showbiz na ba ito? Showbiz. Attorney L. Woods. Naging showbiz na siya. Naging showbiz Ayan, parang na. yung kanina. Si Pak na Pak. Oo, ito na yung pak na reporter. Oo, ayan na. Alamin natin ang detalye mula kay Virginal Showbiz reporter, Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? O, sino ba yung si attorney na Parang kayo yan? natanong sa akin kung sino si Attorney L. Woods, hindi ko nga rin siya kilala. Eh, sabi ko na hape. Bukas po ang aming Bukas po ang aming panig pilan. para malaman kung sino si attorney L. Hindi. Ikinala ng maraming mga Pilipino ang ang lumabas na quote card mula sa isang Attorney L. Woods na di umano ay pinagtatanggol nito ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte matapos na arestuhin ng International Criminal Court. Ayon sa mga netizen, nakakatawa at nakakabahala dahil hindi man lang nag-research ang mga Pilipino dahil itong si Attorney L. Woods ay isang fictional character mula sa pelikulang Legally Blonde. Mariosep? Okay. Oo, sikat na sikat yung Legally Blonde na Oo yan. nga, kaya Super nga as in eh. blockbuster movie yan. Attorney pala siya doon. Yes, so si Attorney L. Woods na pinagbidahan po naman ng American actress na si Riz Calata. Hoy! Hindi yun! Ay, iba ba yun? Iba yun! Witherspoon! Witherspoon! Oo. Nag-witter na pala ang spoon na yun. Oo. Iba yun! Ay, iba pala yun. Iba yun, Kasi kasi lahon lang nag-witter. Oo, nag-Witherspoon. Oo, si Miss Witherspoon ay nilabas noong taong 2001. Nako, ayon sa mga marami kasi nagkomento doon sa naturang mga nagkalat ito yung quote Oo, card na ang to dami. Bukod dyan yung pati yung ibang movie e-series na mga may abogado. Correct, Si oo. Attorney Annalise Keating. Yes, oo. Bakit Kaya- ba nagtrending mga abogado ngayon? Kaya nga eh. Ikaw? Ay nako, Oo nga, ikaw pala. Kinabahala ko nga si Attorney Ton at saka si Attorney McNeil. Ay, si attorney McNeil nagtrending siya nung Friday. Kasi nag-news scoop siya. Yes, oo. Nako ha. Ayan. So yun, ayon dito sa nakakabahala daw at nakakaalarma naman talaga na hindi man lang talagang marami talagang mga Pilipino na naniniwala sa mga fake news, no? Oo naman. Na hindi man lang, I mean yung Hindi i-verify muna. Yes, yung ang gusto kasi ng mga Pilipino ngayon, lalo na yung mga tamad, no? Yung isusubo na lang sa kanilang information. Instant. Yes, oo na. Lalo sa mga tama. Oo. Ay kasi hindi nagano eh. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko lagi sa Facebook na maniwala kayo sa mainstream media lang. Huwag kayo maniwala sa mga may mga maraming matitinong vlogger ha. Oo naman. Pero mas marami ang hindi matinong vlogger. Ayan. Oo, na naghahanap lamang ng clickbaits. Oo, Ayan, mga tama. clickbait Tama lamang. ba na term din? Cloud chaser sila dahil gusto nila. Tama ba? Cloud chasing? Oo. Yes, Cloud oo, chasing. oo. Ibig sabihin ay kulang sa pansin. Ayan. Yun, KSP. diba? Oo, KSP. Kaya sa mainstream media lamang ako kayo maniwala kasi kami dito ay nagbibigay talaga ng tamang pagbabalita, Ayan. tamang informasyon. Tama. Correct. Kaya ito nga, meron isang nagkomento dito na shock siya dahil siyempre siguro kilala din talaga niya una pa lang si Attorney L. Woods. Ako napanood kong pelikulang ito pero hindi na kasi siya nagano sa isip ko, hindi na siya Pangalan. yung si attorney pero nung tiningnan ko sabi ko parang kilala ko to. Sabi ko na parang it reminds me of someone na isang nung nag-research nga ako, inalaman ko na isang siyang fictional character mula sa pelikulang Legally Blonde. Ayan. Kung ginampanan ng American actress na si
Reese. Reese, hindi kalata. Kasama po namin yon. Si Reese Witherspoon Ayun. na ipinilabas noong 2001. Kaya lahat kayo, hindi naman lahat, kaya sa mga makakabasa pa ng mga iba-iba pa, ng mga, lalo mga meme o kaya quote card, make sure na i-verify po nyo muna. Ayan, I-verify nyo muna kung may Yep. katotohanan o hindi. Ayun. Dali mo, Para hindi sasabihan ka na ng Masabihan tayo ng petsa na, alas 6 na. Pala na ko na, dyan na, Nagbabalik na siya. matanda. Oy. Yan po, aking balitang show. Best balik sa inyo dalawa. Maraming salamat kay Pak na Pak Anton. Mabilis lang, happy wedding anniversary sa aking kuya at sister-in-law, Dominic and Ina Balagtas. May baon. Ayan, buutigan natin in the coming days. Yan na po mga balita ang itinampok sa Arangkada Balita. Kaming tatlo po nyo nakasama, Daryl Justin. Bing Barreto. Virgil na lang to. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan Pasada Balita, bagong tandem at nagbabalik si John Ibanez at Drew Nasino. Alas 6 na. Good morning. Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ digital channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.